Ipinagpalit sa kalaguyo, nilaso ng sariling asawa. Habang unti-unting nanghihina si Amarisa sa sakit, nagpapasarap at nagtatawanan sina Teodoro at Celine. Mamamatay din naman ang pabigat na yan. Kunin na natin ang insurance. Malamig na idineklara ng asawa. Ngunit imbes na maging abo, babangon si Amarisa mula sa lason. Dudurugin niya ang kanilang kasinungalingan. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng isang babaeng muling isinilang? Konting panahon na lang, babe. Oo, sinisiguro kong nauubos niyo yung tinitimpla ko araw-araw. Malapit na tayo makawala sa dugyot na yan. Ang mga salitang iyon ay ibinulong sa dilim, ngunit umalingaw-ngaw na parang kulog sa pandinig ni Amarisa. Nakaluhod siya sa malamig na sementong sahig ng kanilang maliit na sala. Maingat na pinupunasan ang putik sa paboritong leather shoes ni Teodoro. Ginagawa niya ito tuwing madaling araw upang pagising ng asawa ay malinis at presentable ito para sa trabaho bilang insurance agent. Ngunit nang marinig niya ang malamig at pamilyar na boses ng kanyang asawa mula sa siwang ng pinto ng banyo, tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Isang libong karayom ang tila sabay-sabay na tumusok sa kanyang dibdib. Namanhid ang kanyang mga kamay at ang basahang hawak niya ay unti-unting dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Sumikip ang kanyang lalamunan na tila may nakapulupot na alambreng may tinit, pinipigilan siyang huminga. Gusto niyang sumigaw? Gusto niyang itulak ang pinto at tanungin kung sino ang kausap nito. Ngunit napako siya sa kinikilala niyang lupa. Sa sobrang pagod niya sa gabi-gabing pananahi, kinumbinsi niya ang sarili na baka namamalikmata lamang ang kanyang pandinig. Hindi magagawa iyon ni Teodoro. Mabuti siyang asawa. Tinanggap niya si Maya. Kinumbinsi niya ang kanyang pusong duguan na isa lamang itong masamang panaginip na dala ng puyat. Bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Teodoro. Amoy sariwa, nakangiti, at ang mga matang kanina'y malamig ay napalitan ng maamong kislap. May hawak itong isang basong tubig na may halong mapusyaw na kulay. "Oh, Hon, bakit nasa sahig ka pa? Ako na dapat ang gumagawa niyan." Malambing na wika ni Teodoro, inalalayan siyang tumayo. Inilapat nito ang malamig na baso sa mga palad ni Amarisa. "Inumin mo muna itong vitamins mo. Maputla ka na naman. Kailangan mo ng lakas para sa inyo ni Maya. Lalo na't magkakapera na tayo sa insurance na kinuha natin." Tinitigan ni Amarisa ang mukha ng asawa. Wala siyang makitang bakas ng pandilinlang, marahil ay tama nga siya. Guni-guni niya lang ang narinig. Buong tiwalang ininom ni Amarisa ang tubig. May kakaibang pait at lasang kalawang na naiwan sa kanyang dila. Ngunit nilunok niya ito ng buo. Kung ito ang magpapagaling sa kanya, para patuloy siyang makapaglingkod sa pamilya, titiising niya ang lahat. Bago pa man siya makapagsalita, bumukas ang pintuan ng bahay ng walang pasabi. Pumasok ang biyena niyang si Tita Belen, dala ang amoy ng kape at pamilihan at ang nakasanayang salubong na kilay. Ibinagsak ng matanda ang mga pinamalengke sa ibabaw ng lumang mesa na yari sa kahoy. "Tingnan mo nga naman ang senyora, ang araw ay mataas na. Pero ikaw ay nagpapahinga pa riyan habang ang anak ko ay nagkakandakuba sa paghahanap buhay." Matinis na bulyaw ni Tita Belen. Tiningnan ng matanda si Amarisa mula ulo hanggang paa, puno ng pandidiri ang mga mata. "Wala ka nang ginawa, kundi magmukhang may sakit. Pati ang ampon ng kapatid mo, pinapasa ng anak ko. Sayang ang grasya ng Diyos sa inyo mga pabigat." Napayo ko lamang si Amarisa. Sanay na siya sa ganitong pagtrato. Nang mamatay ang kanyang kapatid, walang ibang matakbuhan ang 7 taong gulang na si Maya. Si Teodoro ang nagbukas ng pinto para sa bata. Ang utang na loob na yon ay isang mabigat na tanikalang nakapulupot sa leeg ni Amarisa. Hindi siya pwedeng magreklamo. Hindi siya pwedeng lumaban. Naramdaman niya ang maliliit na braso ni Maya na yumakap sa kanyang baywang mula sa likuran. Puno ng takot ang mga mata ng bata. Tahimik na hinaplos ni Amarisa ang buhok ng pamangkin. Ipinaparamdam na narito lang siya. Naayos lang ang lahat.
kahit ang totoo ay nadudurog na ang kanyang pagkatao sa bawat salitang binibitawan ng biyenan. Nang makaalis sina Teodoro at Tita Belen, naiwan si Amarisa sa loob ng mainit at maalikabok na sala kasama ang kanyang lumang makinilya. Nagsimula siyang pumidal. Bawat kadyot ng makina ay katumbas ng barya na ipambibili niya ng ulam at baon ni Maya. Ngunit habang tumatagal, unti-unting lumalabo ang kanyang paningin. Isang matinding pagkahilo ang umatake sa kanyang sistema. Namanhid ang dulo ng kanyang mga daliri na tila tinutusok ng maliliit na yelo. Nang hawakan niya ang kanyang ulo upang pakalmahin ang sakit, isang kumpol lang sarili niyang buhok ang sumama sa kanyang mga daliri. Tinitigan niya ang itim na kumpol ng buhok sa kanyang nanginginig na palad. Nangilid ang kanyang mga luha. Nilingon niya si Maya na tahimik na nagkukulay sa gilid ng higaan. Upang hindi mag-alala ang inosenteng bata, mabilis ngunit dahan-dahang itinago ni Amarisa ang nalagas na buhok sa loob ng malalim na bulsa ng kanyang lumang duster. Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha na nagbabadyang bumagsak. Ngunit ang lason sa kanyang katawan ay hindi nagpaawat. Sa pagtayo niya upang kumuha ng bagong sinulid, umikot ang buong paligid. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Bumagsak ang mabigat na gunting na bakal sa sementadong sahig. Lumika ng isang matalim na alingawngaw na bumasag sa katahimikan ng kwarto. Kasunod nito ay ang pagbagsak ng sarili niyang katawan. Sa kanyang paningin na unti-unting kinakain ng dilim, nakita niya ang isang anino na nakatayo sa hamba ng pintuan. Si Teodoro! Bumalik pala ito dahil naiwan ng pitaka. Ngunit imbes na tumakbo at tulungan siya, nakatayo lamang ang lalaki. Nakapamulsa. Ang mga mata nito ay nanonood ng walang emosyon. Naghihintay na tila sinusuri kung humihinga pa ba ang kanyang asawa. Walang bakas ng pag-ibig, puro pananabik sa kamatayan. Sa mga huling sandali, bago siya lamunin ng kawalan, isang nagdurugong katanungan ang umalingaw-ngaw sa isip ni Amarisa. Paano nagawang patayin ng taong pinaglilingkuran ko ang aking kaluluwa, bago pa man niya patayin ang aking katawan? Ang pinakamasakit na bahagi ng paggising ay hindi ang kirot sa katawan, kundi ang katotohanang kailangan mong muling harapin ang mundong unti-unting pumapatay sa iyo. Nagising si Amarisa na ang lasa ng tanso at lason ay nananatili pa rin sa kanyang dila. Tila isang sumpa na ayaw siyang iwan. Sa kabila ng panghihina, pilit siyang bumangon. Kailangan niyang tapusin ang mga uniforme. Kailangan niyang kumita. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang makina, ang bawat hila ng sinulid ay tila humihila rin sa natitirang hininga ng kanyang pagkatao. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay paalala ng bawat sugat na lihim na itinatago ng kanyang puso. Isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang maliit at kupas na bakod. Isang babae ang bumaba, si Celine. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Ang kanyang suot ay sumisigaw ng karangyaan na kailanman ay hindi matitikman ni Amarisa. Pumasok siya sa loob ng patahian na tila siya ang nagmamay-ari ng bawat hibla ng hangin sa loob nito. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, isang matamis ngunit nakakahilong halimuyak ng mga rosas at vanilla, ay agad na lumamon sa amoy ng lumang tela at langis ng makina. Ikaw ba ang pinakamagaling na mananahi rito? Tanong ni Celine habang ang kanyang mga mata ay mapanuring gumagala sa paligid, puno ng pandidiri sa bawat sulok ng silid. Opo ma'am, ano po ang maipaglilingkod ko? Mahinang sagot ni Amarisa, pilit na itinatago ang panghinginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Gusto ko ng isang wedding gown, ang pinakamahal, ang pinakamagarbo. Wika ni Celine habang inilalatag ang isang balumbon ng telang seda na kasing puti ng ulap at kasing lambot ng panaginip. Kailangan ko itong matapos sa lalong madaling panahon. Ayaw na kasing maghintay ng fiancé ko, sabi niya
Masyado na raw siyang natatali sa isang pabigat sa buhay niya at ako ang tanging kaligtasan niya. Ngumiti si Celine, isang ngiting tila may lason. Habang sinusukatan ni Amarisa ang baywang ng babae, bawat pagdampi ng medida sa katawan ni Celine ay tila kuryenteng nagpapanginig sa kalamnan ni Amarisa. Pakiramdam niya ay napakaliit niya. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang anino sa harap ng nagniningning na babaeng ito. Alam mo, Manang, ang mga lalaki madaling mapagod sa mga babaeng amoy kusina at pawis. Patuloy ni Celine, ang boses ay tila himig ng isang mapanirang sirena. Kaya huwag kang magtataka kung balang araw ang asawa mo ay humanap ng mas sariwa, mas mabango, at mas karapat-dapat. Sumikip ang dibdib ni Amarisa. Ang bawat salita ni Celine ay tila isang slap of reality na dahan-dahang nagbubukas sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kanilang usapan, bumukas ang pinto at pumasok si Teodoro. Agad na tumigil ang mundo ni Amarisa nang makita ang reaksyon ng kanyang asawa. Walang gulat, walang pagtataka. Sa halip, isang mabilis at malalim na sulyap ang ipinukol ni Teodoro kay Celine. Isang sulyap na puno ng pagmamay-ari at pagnanasa na kailanman ay hindi na ibinigay sa kanya. Ang mga mata ni Teodoro na dati ay puno ng pagkukunyari sa harap ni Amarisa ay biglang nagliwanag sa presensya ng ibang babae. Oh, may kliyente ka pala, mahal. Wika ni Teodoro. Ang boses ay malambing, lunit ang kanyang buong atensyon ay nasa likuran ni Celine. Lumapit siya at humalik sa pisngi ni Amarisa. Isang halik na malamig at walang buhay. Ngunit nang dumaan siya sa gilid ni Celine, naramdaman ni Amarisa ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Isang lihim na kuryenteng tila sumusunog sa kanyang balat. Nang makaalis si Teodoro para kumuha ng kung ano sa kusina, naiwan ang dalawang babae. Isang masangsang na katotohanan ang sumabog sa kaisipan ni Amarisa. Ang amoy ni Teodoro nang pumasok siya, ang amoy ng rosas at vanilla. Iyon ang eksaktong amoy na dala ni Celine. Nanginig ang tuhod ni Amarisa. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo. Ngunit ayaw itong tanggapin ng kanyang puso. Mas masakit pa sa lason sa kanyang dugo, ang katotohanang ang taong pinagilingkuran niya ay ibinibigay ang kanyang bawat hininga sa babaeng nasa harap niya ngayon. Tapos na po ang sukat, ma'am. Bulong ni Amarisa, halos hindi marinig ang sariling boses. Good! Ayusin mo ang paggawa, ha? Ayaw ng fiancé ko nang may mansa ang kinabukasan namin. Sabi ni Celine habang kinukuha ang kanyang bag. Sa pag-alis niya, may isang maliit na piraso ng papel ang nalaglag mula sa balumbon ng tela na iniwan niya. Dahan-dahang pinulot ni Amarisa ang papel. Hindi ito listahan ng sukat. Hindi rin ito disenyo. Ito ay isang resibo mula sa isang mamahaling jewelry shop sa loob ng isang mall sa Cagayan de Oro. Ang petsa ay noong nakaraang linggo lamang, ang araw na sinabi ni Teodoro na kailangan niyang mag-overtime sa trabaho. Ang nakabili, Teodoro Lascuna. Ang binili, isang mamahaling diamond engagement ring. At ang pinakamasakit sa lahat, nakalagay sa baba ng resibo ang isang maikling note na isinulat sa kamay. Para sa aking tanghing reyna, Celine. Malapit na tayong maging malaya. Nabitawan ni Amarisa ang resibo. Ang tunog ng papel sa sahig ay tila isang malakas na pagguho ng isang toreng gawa sa mga pangarap. Napasandal siya sa kanyang makinilya. Ang bakal nito ay malamig sa kanyang mainit na balat. Ang bawat tahi na ginawa niya sa wedding gown na ito ay tila naging isang lubid na unti-unting sumasakal sa kanya. Narinig niya ang masayang sipol ni Teodoro mula sa kusina. Tila walang anumang nangyari. Ang bawat nota ng kanyang sipol ay tila isang pangungutya sa bawat patak ng pawis at dugo na ibinigay ni Amarisa para sa pamilyang ito. Isang matalim na tanong ang humiwa sa kanyang natitirang katinuan. Hanggang kailan ko kailangan tahiin ang sarili kong kamatayan para lamang sa isang lalaking matagal na akong ibinaon sa limot?
Huwag kang mamamatay sa loob ng bahay, Amarisa. Ayaw kong mabahira ng malas ang swerte nating parating. Ang tinig na iyon ni Teodoro mula sa kanyang panaginip ay tila isang malupit na hagupit na gumising kay Amarisa sa gitna ng katanghalian. Sa kabila ng matinding panginginig ng kanyang mga tuhod at ang pananakit ng bawat kalamnan, pinilit niyang isuot ang kanyang kupas na tsinelas. May mga unipormeng kailangang ihatid sa terminal ng bus. Ang bawat hakbang niya palabas ng bahay ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Bawat kilos ay may katumbas na hapdi na nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Bit-bit ang mabibigat na supot ng mga tinahing damit, tinahak ni Amarisa ang maingay at magulong terminal ng bus sa Laguindingan. Ang init ng sikat ng araw ay tila sumusuntok sa kanyang nanlalabong paningin. Ang bawat busina at sigaw ng mga konduktor ay tila mga martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Sa gitna ng kaguluhan, biglang umikot ang mundo ni Amarisa. Ang semento sa kanyang paanan ay tila naging malambot na putik at ang langit ay tila bumabagsak sa kanyang balikat. Isang matinis na tunog ng bakal na kumiskis sa kalsada ang umalingang ungaw nang biglang huminto ang isang dambuhalang bus sa kanyang harapan. Sa sobrang pagkahilo, hindi na napansin ni Amarisa na nasa gitna na siya ng daan. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang pares ng matitigas at magaspang na kamay na humablot sa kanyang braso. Inilalayo siya mula sa bingit ng kamatayan. "Mag-iingat ka, misis. Mukhang hindi mabuti ang pakiramdam mo." Wika ng isang baritonong boses. Nang imulat ni Amarisa ang kanyang mga mata, tumambad sa kanya ang mukha ni Diyos, ang janitor sa terminal na laging nakayuko at tahimik na nagwawalis ng mga kalat ng mga pasahero. Ang mga mata ni Diyos ay hindi nagtataglay ng mapanuring tingin ni Tita Belen o ng mapagkunwaring kislap ni Teodoro. Sa halip, puno ito ng isang malalim na lungkot at wagas na pag-aalala. "Salamat, Diyos. Pagod lang siguro ito." Mahinang sagot ni Amarisa habang pilit na inaayos ang kanyang sarili. "Hindi yan simpleng pagod, Amarisa," bulong ni Diyos. Ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa kailaliman ng lupa. "Ang mga mata mo, ganyan din ang itsura ng mga mata ng asawa ko bago siya tuluyang kinuha ng sakit na hindi maipaliwanag." Bago pa makasagot si Amarisa, nakita niya sa isang sulok ng lumang bodega ng terminal ang kanyang asawang si Teodoro. Nakatago ito sa anino ng mga naglalakihang kargamento. May kausap itong isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, isang taong may madilim na aura. Nakita ni Amarisa ang mabilis na palitan ng isang sobrang puno ng pera at isang maliit na vial na may lamang kulay abo na powder. Ang bilis ng tibok ng puso ni Amarisa ay tila isang tambol na nagwaawala sa loob ng kanyang dibdib. Maya-maya pa ay lumapit si Teodoro sa kanya. Suot muli ang kanyang maskara ng pagiging huwarang asawa. "Hon, mabuti at nandito ka na. Pinag-alala mo ako." Wika ni Teodoro habang kinuha ang mga supot mula sa kamay ni Amarisa. Agad nitong binuksan ang isang bote ng tubig at iniabot sa kanya. "Oh, uminom ka muna. Baka ma-dehydrate ka. Nilagyan ko yan ng bagong bitamina na nakuha ko sa kakilala kong doktor." Tinitigan ni Amarisa ang bote. Ang tubig sa loob ay tila payapa, ngunit alam niya na may nakatagong bagyo sa loob nito. Itinaas na niya ang bote sa kanyang mga labi, handang tanggapin ang anumang pagmamahal na ibinibigay ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man dumampi ang tubig sa kanyang bibig, muling lumitaw si Diyos mula sa likuran at hinawakan ang kanyang kamay. Ang higpit ng pagkakahawak nito ay tila isang utos na hindi pwedeng baliin. "Huwag mong inumin yan, Amarisa," mariin sabi ni Diyos habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Teodoro. "Nakita ko kung paano mo hinaluan ang inumin niya, Teodoro. Nakita ko ang binili mo sa likod ng bodega." Namilog ang mga mata ni Teodoro. Ang kanyang maamang mukha ay biglang naging isang mapanganib na anyo ng galit. "Sino ka ba sa akala mo? Janitor lang?
Huwag mong pakialaman ang pamilya namin. Ngunit hindi na tinag si Diyos. Nanatili siyang nakatayo bilang proteksyon ni Amarisa. Mamatay tao ka, Teodoro. Hindi ko hahayaang maulit ang nangyari sa asawa ko dahil sa kasakiman mo. Nabitiwan ni Amarisa ang bote. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento at ang pagtapon ng tubig ay tila ang pagguho ng huling pader ng kanyang pagtitiwala. Ang tubig na dapat ay magbibigay sa kanya ng lakas ay dahan-dahang gumapang sa kalsada, tila isang madilim na aninong naghahanap ng biktima. Tumingin si Amarisa kay Teodoro at sa unang pagkakataon, hindi pag-ibig ang nakita niya, kundi ang isang halimaw na matagal na niyang kasama sa loob ng isang bahay. Ang kanyang buong katawan ay nangatal, hindi dahil sa lason, kundi dahil sa lamig ng katotohanang ang bawat haplos at bawat bitamina ay isang hakbang patungo sa kanyang libingan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila sa gitna ng maingay na terminal. Ang tanging tanong na naiwan sa isip ni Amarisa ay, paano ko haharapin ang gabi sa loob ng bahay na dati ay itinuturing kong kanlungan? Ngayong, alam ko nang ang bawat sulok nito ay amoy kamatayan. Hindi pag-ibig ang ibinibigay niya sa akin gabi-gabi, kundi ang dahan-dahang paghukay ng sarili kong libingan. Ang kaisipang ito ay tila isang malupit na sumpa na paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Amarisa habang nakaupo siya sa loob ng maliit na butika ni Soraya. Ang amoy ng alkohol at gamot sa loob ng silid ay tila sumasakal sa kanya. Ngunit mas masakal ang katotohanang hawak niya sa kanyang nanginginig na mga kamay. Inilapag niya sa ibabaw ng glass counter ang isang maliit na bote na may lamang tira ng tubig na ibinigay sa kanya ni Teodoro at ang puting powder na nakuha niya sa gilid ng baso. Soraya, pakiusap. Sabihin mo sa akin ang totoo. Huwag kang magsinungaling! Bulong ni Amarisa. Ang kanyang boses ay halos mapatid sa sobrang bigat ng emosyon. Si Soraya, ang matandang pharmacist na naging kaibigan ng kanyang yumaong kapatid, ay kumuha ng isang makapal na folder. Ito ang mga lumang medical records ni Amarisa mula sa mga nakaraang buwan ng kanyang pagpapakonsulta dahil sa panghihina. Tiningnan ni Soraya ang mga resulta ng dugo at ang mga listahan ng sintomas na idinidikta ni Teodoro sa mga doktor noon. Amarisa, matagal na akong nagtataka kung bakit hindi ka gumagaling. Panimula ni Soraya, ang kanyang boses ay puno ng pait. Sabi ng asawa mo sa mga doktor, stress lang ito. Sabi niya, masyado kang nagtatrabaho kaya ka nang hihina. Pero tingnan mo ito, ang mga palatandaan ng pamamanhid ng dulo ng mga daliri, ang pagkalagas ng buhok, ang paghina ng iyong puso. Hindi ito stress. Ito ay mga klasikong sintomas ng talamak na pagkalason mula sa kemikang asoge. Tumigil ang tibok ng puso ni Amarisa. Ang bawat salita ni Soraya ay tila isang malaking pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang kinuha ni Soraya ang isang papel mula sa maliit na laboratorio sa loob ng botika. Ito ang resulta ng pagsusuri sa tubig na dinala ni Amarisa. Positibo, Amarisa. Ang tubig na iniinom mo araw-araw ay hinaluan ng nakamamatay na dosis ng metal na unti-unting sumisira sa iyong mga organo. Hindi ka nagkakasakit dahil sa pagod. Pinapatay ka ng sarili mo, asawa, sa loob mismo ng inyong pamamahay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Napakapit si Amarisa sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang wasakin ang lahat ng nasa paligid niya. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang mga luhang kasing init ng apoy. Ang 10 taon ng pagsisilbi, ang gabi-gabing pagmamasahe sa pagod na katawan ni Teodoro, ang pagtitiis sa lahat ng panglalait ni Tita Belen, lahat ng iyon ay nauwi sa isang baso ng lason. Bakit, Soraya? Bakit niya ito ginagawa? Tanong ni Amarisa habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumabagsak sa sahig. May natuklasan pa ako, Amarisa. Wika ni Soraya habang iniaabot ang isa pang dokumento.
Lihim na kumuha si Teodoro ng life insurance sa pangalan mo noong nakaraang 6 na buwan. Ang halaga? 5 milyong piso. At siya ang nag-iisang benepisyaryo. Sa mata ng batas, kapag namatay ka sa sakit, yayaman siya ng hindi pinaghihirapan. 5 milyong piso. Iyon pala ang halaga ng kanyang buhay sa paningin ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga. 5 milyong piso para sa bawat butas ng karayom na tumusok sa kanyang daliri sa pananahi. Para sa bawat mura ni Tita Belen na tinanggap niya ng nakayuko. Niyakap ng mahigpit ni Soraya si Amarisa. Wala silang sinabi. Tanging ang tunog lamang ng pigil na paghikbi ni Amarisa ang pumuno sa silid. Tinakpan ni Amarisa ang kanyang bibig. Sinusubukang pigilan ang hagulgol na tila isang bulkang sasabog. Ang sakit ay hindi na lang nasa kanyang dugo. Nasa bawat hibla na ito ng kanyang kaluluwa. Nang dahan-dahang tumayo si Amarisa, may nagbago sa kanyang mga mata. Ang dating amo at pagtitiis ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad, isang kilos na tila nagtatapon ng huling bahagi ng kanyang lumang pagkatao. Salamat, Soraya. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mamamatay ng ganoon kadali. Bulong ni Amarisa. Ang kanyang tinig ay tila bakal na pinatigas ng apoy. Bit-bit ang bigat ng katotohanan, bumalik si Amarisa sa kanilang bahay. Pagpasok niya sa pinto, ang bawat gamit ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang katangahan. Ang bawat ngiti sa kanilang mga litrato sa dingding ay tila isang pangungutya. Mahal, nandyan ka na pala. Tawag ni Teodoro mula sa kusina. Ang boses ay puno ng mapanlinlang na lambing. Lumabas si Teodoro mula sa dilim ng pasilyo, may hawak na naman na isang baso ng tubig. Ang sikat ng hapon na tumatago sa bintana ay nagbigay na isang nakakakilabot na kinang sa baso. Mumiti ang lalaki. Ang ngiting dati ay nagpapakalma sa puso ni Amarisa, ngunit na yon ay nagpapanginig sa kanyang laman sa galit. Oh, uminom ka na ng gamot mo. Pinagtimpla kita ng bago para mas mabilis kang lumakas. Kailangan mong maging maayos para sa selebrasyon natin sa susunod na linggo. Tinitigan ni Amarisa ang baso. Pagkatapos, ay inangat ang kanyang paningin sa mga mata ni Teodoro. Sa loob ng ilang sandali, tila tumigil ang oras. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila biglang bumigat. Alam ni Amarisa na ang laman ng basong iyon ay maaaring magtapos sa lahat. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman din niya na maaaring yun na rin ang simula ng isang bagong yugto ng kanyang buhay. Dahan-dahang inabot ni Amarisa ang baso. Dumampi ang kanyang mga daliri sa mainit na balat ni Teodoro. Napansin niyang napakahigpit ng hawak nito sa baso. Parang ayaw nitong bitawan ang sandaling iyon na magbabago sa kapalaran nilang dalawa. Salamat, Teodoro, mahinang sabi ni Amarisa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa asawa. Napakabuti mo talagang asawa. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ito. Itinaas ni Amarisa ang baso sa kanyang mga labi habang si Teodoro ay nanonood ng may hindi maipaliwanag na pananabik sa kanyang mga mata. Sa bawat segundo ng katahimikan, tila may tanong na nakabitin sa hangin. Iinumin ba ni Amarisa ang laman ng baso? O ito na ang sandali na tuluyan niyang haharapin ang taong nagtaksil sa kanya? Ang pinakamahirap sa pagpapanggap ay ang ngumiti at manatiling kalmado kahit alam mong ang taong nasa harap mo ang mismong nadulot ng pinakamalalim na sugat sa iyong puso. Dahan-dahang inilapit ni Amarisa ang baso sa kanyang mga labi. Ramdam niya ang bawat paghinga ni Teodoro. Ang matalas na titig nito na tila isang buitreng naghihintay sa kanyang huling hininga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang hiyaw ng kanyang katawan na lumayo sa kamatayang iniaabot ng asawa. Ngunit hindi siya pwedeng gumawa ng maling galaw. Hindi pa ngayon. Ubusin mo yan, mahal. Para sa'yo yan.
Sayang naman ang mahal na gamot na hiningi ko pa sa kaibigan ko. Udyok ni Teodoro. Ang boses ay malambing, ngunit may himig ng pagmamadali. Bago pa man dumampi ang unang patak sa kanyang dila, biglang umubo ng malakas si Amarisa, isang pag-ubong tila nang gagaling sa kailaliman ng kanyang dibdib. Kunwari ay nasamid siya, dahilan upang dahan-dahang ilayo ang baso sa kanyang bibig habang humahawak sa kanyang lalamunan. Sandali lang, Teodoro. Tila sumasakit ang dibdib ko sa bawat lunok. Mahinang daing ni Amarisa. Dadalin ko muna ito sa lababo. Kukuha lang ako ng mainit na tubig na pambanlaw. Mabilis siyang naglakad patungo sa kusina. Pagkatalikod niya, ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng karayom. Pagdating sa madilim na sulok ng lababo, malapit sa isang malaking paso ng halamang gumamela na dati ay laging namumukadkad, dahan-dahan niyang itinapon ang tubig. Ang marahang pagtapon ng likido sa tuyong lupa ay lumika ng isang mamasang tunog, tila isang lihim na ibinubulong sa dilim. Pinalitan niya ito ng malinis na tubig mula sa pitsil bago bumalik sa harap ni Teodoro. Ayan, naubos ko na. Salamat sa pag-aalaga, Teodoro. Wika ni Amarisa habang ipinapakita ang bakanteng baso. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Teodoro, isang ngiting nagbigay kay Amarisa ng matinding paninibago sa kanyang kalamnan. Sa sandaling iyon, ang pinto ng bahay ay bumukas ng may malakas na pagbalandra na yumanig sa manipis na dingding ng kanilang sala. Pumasok si Tita Belen, bit-bit ang kanyang nakasanayang galit at matalas na dila. Ayan na naman! Nag-iinarte na naman ang paborito nating pasanin. Bulyaw ni Tita Belen habang ibinabagsak ang kanyang bag sa mesa. Ang tunog ng pagtama ng bag sa kahoy ay tila isang paghagupit sa katahimikan. Tingnan mo ang asawa mo, Teodoro. Mukhang bangkay na naglalakad. Sayang ang perang ginagastos mo sa gamot para sa babaeng yan na wala namang ibang alam gawin, kundi ang magmukhang kawawa. Dati-rate, ang bawat salitang ito ay sapat na upang paiyakin si Amarisa. Ngunit ngayon, dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang duster at hinarap ang binan ng may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Isang ningning na hindi galing sa luha, kundi sa apoy ng namumuong paghihigante. Opo, Tita Belen, lalakas ako. Marami pa tayong pag-uusapan at marami pa akong gagawin para sa pamilyang ito. Mahinahong sagot ni Amarisa, ngunit ang bawat pantig ay tila may kasamang talim. Napatigil si Tita Belen. Hindi siya sanay sa ganitong sagot ng manugang. Ang katahimikan ni Amarisa ay hindi na tanda ng pagsuko, kundi isang babala ng paparating na unos. Kinagabihan, habang natutulog na si Teodoro at ang hilik nito ay pumupuno sa silid, dahan-dahang bumangon si Amarisa. Pinuntahan niya si Maya na mahimbing na nahihimbing sa kabilang silid. Hinaplos niya ang noo ng bata. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadaloy sa buhok nito. Pangako, Maya, hindi kita iiwan. Hindi ko hahayaang maging biktima tayo ng kadilimang ito. Bulong niya sa katahimikan ng gabi. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-aspas ng mga dahon sa labas at ang malalim na paghinga ng inosenteng bata. Bumalik si Amarisa sa kusina upang kumuha ng tubig, ngunit napatigil siya nang makita si Teodoro na nakatayo sa tapat ng pasong pinagtapunan niya ng lason kanina. Hawak ni Teodoro ang isang tuyong dahon ng gumamela. Ang dahon na kaninang umaga ay berde pa. Ngayon ay tuyot, itim, at dahan-dahang naglulutong sa kanyang mga daliri. Ang tunog ng pagkapunit ng tuyong dahon sa kamay ni Teodoro ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng kusina. Lumingon si Teodoro, ang kalahati ng kanyang mukha ay nababalot ng anino, habang ang isa pang kalahati ay nasisinagan ng malamig na liwanag ng buwan. Bakit biglang namatay ang halaman na to, Amarisa? Tanong ni Teodoro. Ang kanyang boses ay malamig, mabagal at puno ng namumuong hinala. Kaninang umaga lang, buhay na buhay pa ito. Ngayon,
para itong sinunog mula sa loob. Tumigil ang paghinga ni Amarisa. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naging isang bangin na puno ng panganib. Sa gitnaan ng kadiliman, isang malaking katanungan ang bumalot sa kanila. Mahuhuli na ba ni Teodoro ang kanyang laro? O ito na ang sandali na kailangang maging mas mahusay na manilinlang ang biktima kaysa sa mamatay tao? Siguraduhin mong pulido ang bawat tahi, Amarisa. Ayaw ng fiancé ko na may kahit anong dumi sa susuotin ko sa araw na magiging malaya na siya sa nakaraan niya. Ang boses ni Celine ay tila isang matalim na labaha na humiwa sa katahimikan ng maliit na patahian. Nakatayo siya sa gitna ng silid, suot ang kalahati ng wedding gown na tila isang puting bitag na gawa sa seda at pangarap. Habang si Amarisa ay nakaluhod sa paanan nito, maingat na inaayos ang laylayan ng damit, naramdaman niya ang matinding panghahamak sa bawat sulyap ng babae. Maingat na hinawakan ni Amarisa ang tela. Ang bawat hibla nito ay binili gamit ang perang ninakaw ni Teodoro mula sa kanilang ipon. Ang bawat butas ng karayom na ginawa niya ay tila isang tusok sa kanyang sariling puso. Sa kabila ng panghihina at ang pamamanhid ng kanyang mga daliri, pinilit niyang manatiling kalmado. Huwag kang mag-alala, Ma'am Celine. Gagawin kong perpekto ang bawat detalye nito. Mahinang sagot ni Amarisa. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa isang malalim na hukay. Sandaling lumabas si Celine upang sagutin ang isang tawag sa kanyang cellphone, ngunit sadyang iniwan niyang nakabukas ang speakerphone sa ibabaw ng lamesa ni Amarisa. Isang pamilyar na boses ang pumuno sa silid, ang boses ni Teodoro. Babe, huwag kang mainip. Kaunting tiis na lang talaga. Nakikita mo naman kung gaano na siya kahina, di ba? Sa oras na makuha natin ang pera mula sa insurance, lilipad na tayo palayo sa madumi at mabahong bahay na yan. Hahayaan nating mabulo ang lahat ng alaala niya. Wika ni Teodoro. Ang kanyang tawa ay tila isang nakakangilong tunog ng bakal na kinakalos sa semento. Napatigil ang kamay ni Amarisa. Ang bawat salita ni Teodoro ay tila isang malakas na sampal na nagpamanhid sa kanyang buong mukha. Isang matinding kuryente ng sakit at galit ang gumapang mula sa kanyang puso patungo sa kanyang mga kamay. Sa sobrang pang-inginig, hindi niya namalayang natusok ng malaking karayom ang kanyang sariling daliri. Isang patak ng pulang dugo ang bumagsak sa kasing puti ng gatas na tela ng wedding gown. Ang pula sa puti ay tila isang sugat na biglang bumuka sa gitna ng isang panaginip. Tinitigan ni Amarisa ang dugo. Ito ang dugo ng kanyang pagpapakasakit. Ang dugo ng kanyang katapatan na ngayon ay niyuyurakan ng dalawang taong pinagkatiwalaan niya. Pumasok muli si Celine at agad na napansin ang mansa. Isang malakas na pagsinghal ang kumawala sa kanyang mga labi. Ano ba? Napaka-clumsy mo talaga. Tingnan mo ang ginawa mo sa damit ko. Sigaw ni Celine habang marahas na itinutulak ang balikat ni Amarisa. Kaya ka siguro niloloko at iniiwan dahil wala kang silbi. Ang dumi mo, Amarisa. Amoy luma, amoy tela, amoy basura. Hindi gumanti si Amarisa. Nanatili siyang nakaluhod. Pinagmamasdan ang mansa ng dugo. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang basahan at pinunasan ang kanyang daliri. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa wedding gown. Pasensya na po, ma'am. Lilinisin ko ito. Mahinahong sabi ni Amarisa, ngunit sa loob niya, isang malaking pader ang tuluyan ng gumuho. Gagawin kong perpekto ang suot mo. Para sa araw na matatanggap ninyo ang nararapat para sa inyo. Nang makaalis si Celine, bitbit ang kanyang kayabangan at ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, naiwan si Amarisa sa gitna ng katahimikan. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tinawagan si Soraya. Soraya, ituloy na natin ang plano. Handa na ako. Bulong ni Amarisa.
Ibigay mo na sa mga awtoridad ang lahat ng ebidensya. Huwag nating hayaang matapos ang linggong ito la hindi nila natitikman ang sarili nilang lason. Inilapat ni Amarisa ang kanyang palad sa malamig na bakal ng kanyang makinilya. Ang bawat patak ng dugo niya sa wedding gown ay tila naging isang sumpa na dahan-dahang nabubuo. Isang matalim na katanungan ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan, tila isang awit na walang katapusan. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang pusong matagal lang pinatay, bago ito maging isang halimaw na hihigop sa huling hininga ng kanyang mga kaaway. Narinig ni Amarisa ang mga yabag ni Teodoro na papasok sa bahay. Ang bawat hakbang nito ay tila isang pagbilang ng mga natitirang sandali ng kanilang pagsasama. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amarisa. Isang ngiting hindi na para sa pag-ibig, kundi para sa isang wakas na siya mismo ang susulat. Masyadong matagal. Kailangang matapos na ito bago pa maghinala ang lahat. Ang mga salitang ito ay tila isang madilim na aninong bumalot sa kusina, habang mag-isang nagtitimpla si Teodoro ng bitamina ni Amarisa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lamang ito isang kurot ng lason. Ibinalos niya ang buong vial ng asoge sa baso, pinagmamasdan kung paano sumama ang mapuputing pulbos sa malinaw na tubig, tila isang ipo-ipo ng kamatayan na naghihintay ng biktima. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa kasakiman. Ang kanyang isip ay abala na sa pagbibilang ng milyones na malapit na niyang mahawakan. Eksaktong sandali na ilalapag na niya ang baso sa lamesa, mabilis na pumasok si Maya mula sa bakuran. Pawis na pawis ang bata, hinihingal, at ang kanyang mga labi ay tuyot mula sa pakikipaglaro sa ilalim ng matirik na araw. "Dio, Teodoro, nauuhaw po ako!" Wika ni Maya habang agad na inabot ang basong nasa ibabaw ng lamesa, ang basong puno ng lason. Napatigil ang tibok ng puso ni Teodoro. Ngunit hindi ito dahil sa pag-aalala sa bata. Sa loob ng ilang segundo, isang nakapanging ilabot na katahimikan ang namayani. Pinanood niya ang maliit na kamay ni Maya na humahawak sa baso. Isang bahagi ng kanyang isip ang nagsasabing mas mapapadali ang lahat kung mawawala rin ang batang ito na isa ring pabigat. Ang kanyang pag-aalinlangan ay tila isang matalim na kutsilyong humahate sa kanyang pagkatao. Bago pa man maidikit ni Maya ang baso sa kanyang bibig, biglang pumasok si Tita Belen. Mainit ang ulo ng matanda, pagod mula sa paglalakad, at gaya ng dati, ang kanyang galit ay laging nakatuon sa bata. "Ano ka ba, Maya? Napakalikot mo! Pati ba naman ang inume ng dita mo ay pakikialaman mo?" Bulyaw ni Tita Belen. Marahas niyang hinablot ang baso mula sa maliit na kamay ni Maya. "Umalis ka rito! Doon ka uminom sa gripo sa labas. Napaka-istorbo mong bata ka." Dahil sa sobrang uhaw at inis, itinaas ni Tita Belen ang baso. Balak niyang inumin ang tubig upang pawiin ang sariling pagod. Nakita ni Teodoro ang bawat galaw ng kanyang ina. Alam niya na sa oras na lumunok ang matanda, hindi lamang si Amarisa ang mawawala, kundi maging ang tanging tao na kumakampi sa kanya. "Inay, wag!" sigaw ni Teodoro. Sa takot na mabuko ang kanyang plano, marahas na sinunggaban ni Teodoro ang braso ng kanyang ina. Ang lakas ng kanyang pagkakahawak ay nagdulot ng pangtalsik ng tubig mula sa baso patungo sa mukha ni Tita Belen. Ang tubig ay humampas sa balat ng matanda, dahan-dahang dumaloy sa kanyang mga mata at labi. Ang baso ay bumagsak sa semento, lumikha ng isang malakas na pagtunog ng pagkabasag na tila isang hiyaw ng babala. "Ano bang problema mo, Teodoro? Bakit mo ko sinasaktan?" Bulyaw ni Tita Belen habang pinupunasan ang kanyang mukha. "Tubig lang ito. Bakit parang nakakita ka ng multo?" Hinihingal si Teodoro. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay ligaw. May dumi ang tubig na yan, inay. Ayaw ko lang na mapahamak ka."
Nanahimik si Tita Belen. Tinitigan niya ang kanyang anak. Sa loob ng mahabang panahon, piniling magbulag-bulagan ng matanda sa mga kamalian ni Teodoro dahil sa pagmamahal at takot na mawala ng danggal. Ngunit ang agresyon sa mga mata ng kanyang anak kanina, ang takot na hindi para sa kanyang kaligtasan, kundi para sa isang sikreto, ay nagbukas ng isang pinto sa kanyang kaisipan na matagal na niyang ipinid. Kinagabihan, habang wala si Teodoro sa bahay, pumasok si Tita Belen sa kwarto ng anak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahalungkat ang mga drawer. Sa ilalim ng mga nakatuping damit, naramdaman niya ang isang matigas na papel. Dahan-dahan niyang inilabas ang insurance policy na nakapangalan kay Amarisa. Nakita niya ang halagang 5 milyong piso. At sa tabi nito, isang maliit na resibo mula sa isang illegal na supplier ng chemical sa terminal. Isang resibo para sa asoge. Napaupo si Tita Belen sa gilid ng kama. Ang bawat pang-aalipusta niya kay Amarisa, ang bawat pagtatanggol niya kay Teodoro ay tila naging mga matatalim na bato na bumagsak sa kanyang sariling ulo. Napagtanto niya na ang anak na ipinagmalaki niya, ang anak na itinuring niyang dangal ng pamilya, ay isang halimaw na dahan-dahang pumapatay ng isang inosenteng asawa sa ilalim ng kanyang sariling ilong. Isang matinding hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan, ngunit agad niyang tinakpan ang kanyang bibig. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay tila isang nagdurugong awit ng pagsisisi. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo roon si Amarisa, maputla, mahina. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na pag-unawa. Tinitigan ng dalawang babae ang isa't isa sa gitna ng malamig na liwanag ng bumbilya. Tita, alam niyo na po ba? Mahinang tanong ni Amarisa. Hindi nakasagot si Tita Belen. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng kanyang manugang. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa sahig ng may bigat ng isang taong huling-huli sa kanyang pagkakasala. Ang kanyang mapagmataas na ulo ay yumuko at ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga paa ni Amarisa. Patawarin mo ako, Amarisa. Patawarin mo ako! Hagulgol ng matanda. Ang katahimikan ng gabi ay bumasag sa huling pader ng pot sa pagitan nila. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, isang malaking pang-anib ang nananatili. Paano nila haharapin ang isang halimaw na handang pumatay kahit ng sariling ina? Sa oras na malaman nitong nabuksan na ang kanyang madilim na lihim. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang mawawala ang sakit. Ngunit ito ang unang hakbang upang hindi ka na muling magapos ng nakaraan. Sa ilalim ng malamig at madilim na liwanag sa loob ng silid, nanatiling nakaluhod si Tita Belen sa paanan ni Amarisa. Ang mga kamay ng matanda na dati ay laging nakaturo at nanunumbat, ngayon ay nanginginig sa pagsisisi. Ang bawat hikbi niya ay tila isang pag-amin sa 10 taon ng pagkakamaling kanyang itinanim sa buhay ng kanyang manugang. Tinitigan siya ni Amarisa. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim at nakakapangulilang pagkapagod. Tumayo na kayo, tita, mahinang sabi ni Amarisa habang dahan-dahang inaalalayan ang matanda. Hindi sapat ang inyong mga luha para ibalik ang kalusugang kinuha ng anak ninyo o ang mga taon na itinuring ninyo akong basura. Pero kailangan ko kayo ngayon. Hindi para sa akin, kundi para kay Maya at para sa katarungan. Sa gabing iyon, isang lihim na alyansa ang nabuo sa pagitan ng dalawang babaeng dati ay magkaaway. Ibinigay ni Tita Belen kay Amarisa ang lahat ng ebidensyang nakuha niya, ang policy ng insurance at ang resibo ng asoge. Sa bawat salitang binibitawan nila, ang kaba sa kanilang mga dibdib ay tila isang ticking bomb na nagbabadyang sumabog. Kinabukasan, lihim na nakipagkita si Amarisa kay Diyos sa isang liblib na sulok malapit sa terminal. Ang amoy ng usok ng boss at ang ingay ng mga tao ay nagsilbing tabing sa kanilang usapan. Inabot ni Diyos ang isang maliit na flash drive. Nandito ang lahat, Amarisa.
Wika ni Diyos. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng malasakit. Ang video ni Teodoro na bumibili ng lason sa bodega at ang pakikipagkita niya sa babaeng yon. Hindi ka na mag-iisa sa laban na ito. Narito ako hanggang sa huli. Saglit na nagkadampi ang kanilang mga kamay. Naramdaman ni Amarisa ang init at gaspang ng palad ni Diyos. Isang gaspang na bunga ng marangal na pagtatrabaho, kabaligtaran ng makinis, ngunit madugong kamay ni Teodoro. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang bawat paghinga nila ay tila isang pangako ng kaligtasan. Pag-uwi sa bahay, isinuot muli ni Amarisa ang kanyang maskara ng pagiging mahina. Nadatnan niya si Teodoro na nagbabasa ng dyaryo sa sala. Teodoro, mahal, tawag ni Amarisa sa isang nanghihinang tinig. Nag-isip ako. Gusto kong i-upgrade ang life insurance policy ko. Gusto kong siguraduhin na sa oras na mawala ako, hindi ka maghihirap. Ibibigay ko sa iyo ang buong karapatan sa lahat ng maiiwan ko. Kumislap ang mga mata ni Teodoro sa kasakiman. Agad nang binitawan ang dyaryo at napatayo. Talaga, mahal? Napakabuti mo talagang asawa. Sige, tatawagan ko agad ang agent bukas para maayos ang mga papeles. Pagpasok ni Teodoro sa kwarto, agad niyang tinawagan si Celine. Naririnig ni Amarisa ang kanilang masayang pag-uusap mula sa siwang ng pinto. Nantatawanan sila. Pinaplano na ang kanilang marangyang buhay sa ibang bansa gamit ang perang makukuha sa kamatayan ni Amarisa. Ang bawat tawa ni Teodoro ay tila isang mansa sa kaluluwa ng bahay na iyon. Handa na ang lahat, babe. Bulong ni Teodoro sa telpono. Sa gabi ng ating ika-10 na anniversary sa Lusalo, doon natin tatapusin ang lahat. Isang huling shot lang ng vitamins at magiging malaya na tayo. Ngunit habang nagpapakasasa sa kanilang tagumpay ang mga taksil, isang balita ang bumasag sa kumpiyansa ni Teodoro. Kinabukasan, nalaman niya mula sa kanyang kontak sa terminal na nawawala ang CCTV footage sa lumang bodega. May kumuha raw nito nang walang pahintulot. Nanginig ang panga ni Teodoro sa galit. Ang kanyang mukha ay naging kasing dilim ng gabi. Sino? Sinong nangahas na makialam sa mga gamit ko? Ang kanyang hinala ay nagsimulang gumapang patungo sa bawat tao sa paligid niya. Tumingin siya kay Amarisa na tahimik na nananahi at kay Tita Belen na umiiwas ng tingin. Ang tensyon sa loob ng bahay ay naging kasing talim ng isang nakatagong patalim, naghihintay na lamang ng isang maling galaw upang dumanak ang dugo. Ang gabi ng anibersaryo ay papalapit na, at kasabay nito ang pagdating ng isang unos na walang sinoman ang makakatakas. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Magiging matagumpay ba ang bitag ni Amarisa o mas mabilis ang pangil ng halimaw na kanyang kinakalaban? Ang pinakamatahimik na gabi ay ang gabi bago ang pagsabog ng pinakamalakas na bagyo. Nakatayo si Amarisa sa gitna ng kanyang maliit na patahian, pinagmamasdan ang wedding gown na nakasabit sa tapat ng bintana. Ang puting seda ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila isang napakagandang balat kayo na nagtatago ng isang madilim na katotohanan. Dumating si Celine upang kunin ang damit. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay habang hinahaplos ang bawat tahi na ginawa ni Amarisa. Napakaganda, Amarisa! Wika ni Celine, ang kanyang boses ay puno ng mapait na tamis. Hindi ko akalain na ang isang tulad mo ay makakagawa ng ganitong obra. Sa wakas, maisusuot ko na ang simbolo ng aking kalayaan. Huwag kang mag-alala. Iimbitahan kita sa kasal namin. Kung buhay ka pa noon. Ngumiti si Amarisa, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Gagawin kong perpekto ang suot mo, Celine. Gaya ng sabi ko, sa araw na isuot mo ito, makukuha ninyong dalawa ang nararapat para sa inyo. Nang makaalis ang babae, pumasok si Teodoro sa silid.
May dala itong isang maliit na pulang kahon. Dahan-dahan siyang lumapit sa likuran ni Amarisa. Naramdaman ni Amarisa ang malamig na hininga ng asawa sa kanyang batok. Isang pakiramdam na nagpataas ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Para sa ika-10 anniversary natin bukas, mahal. Bulong ni Teodoro habang binubuksan ang kahon. Isang gintong kwintas ang kuminang sa loob. Inilagay ni Teodoro ang kwintas sa leeg ni Amarisa. Ang malamig na metal ay dumampi sa kanyang balat, tila isang tanikalang dahan-dahang humihigpit. Ang mga daliri ni Teodoro ay nanatili sa kanyang leeg nang mas matagal kaysa sa kinakailangan, tila sinusukat kung gaano kadali itong pilipitin. Sa salamin, nakita ni Amarisa ang mukha ng asawa, isang mukhang puno ng wad na pagmamahal, ngunit may mga matang uhaw sa kamatayan. Napakaganda mo, Amarisa. Bukas, sa harap ng ating mga kamag-anak, ipapakita natin sa kanila kung gaano tayo kalakas. Wika ni Teodoro. Ang kanyang boses ay tila isang pangako ng isang madugong wakas. Samantala, sa isang madilim na sulok ng bayan, lihim na nakipagkita si Tita Belen kay Soraya at sa isang opisyal ng pulisya. Ang matanda ay nanginginig habang iniaabot ang vial ng lason na nakuha niya mula sa kwarto ni Teodoro. Ang bawat patak ng luha niya ay tila isang paghuhugas sa 10 taon ng kanyang pagkukulang. Ito ang pumatay sa pagkatao ng manugang ko. Ito rin ang tatapos sa kasamaan ng sarili kong anak. Bulong ni Tita Belen, ang kanyang boses ay halos mapatid sa bigat ng sakit. Kinagabihan, bago ang malaking selebrasyon, nakatanggap si Amarisa ng isang tawag mula kay Diyos. Ang boses ni Diyos ay nagsilbing angkla ni Amarisa sa gitna ng naggangalit na emosyon. Nasa labas lang ako bukas, Amarisa. Hindi kita pababayaan. Sa oras na itaas niya ang baso, maghanda ka. Tapos na ang pagtitiis mo. Wika ni Diyos. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang katahimikan sa pag-ita nila ay puno ng isang malalim na ugnayan na hindi kayang sirain ng kahit anong lason. Dumating ang gabi ng salusalo. Ang bahay ay napuno ng ingay, tawanan at amoy ng mga masasarap na pagkain. Ngunit para kay Amarisa, ang bawat tawa ay tila isang tunog ng paparating na hatol. Dumating si Celine, hindi suot ang puting gown, kundi isang marangyang pulang damit na tila isang hamon sa lahat ng naroroon. Umakto siyang matalik na kaibigan ng pamilya. Yumayakap kay Amarisa habang ang kanyang mga mata ay nakapako kay Teodoro. Itinaas ni Teodoro ang kanyang baso, tumayo sa gitna ng lahat at kinuha ang atensyon ng mga bisita. Ang tunog ng kutsara na tumama sa baso ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng huling yugto ng kanilang laro. Isang toast para sa aking pinakamamahal na asawa, si Amarisa. Deklarasyon ni Teodoro habang ang kanyang kabilang kamay ay lihim na humahawak sa vial sa loob ng kanyang bulsa. Ang hangin sa loob ng bahay ay naging kasing bigat ng tingga. Ang bawat bisita ay nakangiti. Walang kamalay-malay sa lason na nakahanda na sa ibabaw ng lamesa. Ang isang malaking katanungan ay nananatili sa bawat tibok ng puso ni Amarisa. Ito na ba ang gabi ng kanyang kamatayan? O ito na ang gabi na ang lahat ng luha niya ay magiging isang malakas na agos na tatangay sa mga taksil patungo sa kanilang pagkawasak? At 10 taon ng pagtitiis, 10 taon ng panlilinlang. Ngayong gabi, ang bawat patak ng lason ay magiging mitsa ng inyong katapusan. Tumayo si Teodoro sa gitna ng sala, hawak ang isang baso ng mamahaling alak na kuminang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapagkunwaring kagalakan, isang maskara na suot niya nang may perpeksyon sa loob ng isang dekada. Sa paligid ng lamesa, ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan ay nakangiti, humahanga sa tila perpektong pagsasama ng mag-asawang Lascuña. Mga kaibigan, mga kamag-anak, nais ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aming ika-10 anibersaryo. Panimula ni Teodoro, ang kanyang boses ay malambing at puno ng emosyon. Ngunit higit sa lahat,
Nais kong pasalamatan ang aking asawa, si Amarisa. Siya ang liwanag ng tahanang ito. Ang kanyang sakripisyo at pag-aalaga ang nagpapatatag sa akin. Amarisa, mahal, ikaw ang aking buhay. Para sa iyo, ang toast na ito. Itinaas ni Teodoro ang baso patungo kay Amarisa. Ang bawat salita niya ay tila isang malakas na sampal sa katinuan ni Amarisa. Nararamdaman niya ang titig ni Celine mula sa gilid, isang titig na puno ng lihim na tagumpay at pangungutya. Inabot ni Teodoro ang espesyal na baso kay Amarisa, ang basong alam ng lahat na hinaluan ng huling dosis ng kamatayan. Inumin mo ito, mahal, para sa susunod pang 10 taon natin. Udyok ni Teodoro. Dahan-dahang hinawakan ni Amarisa ang baso. Ang kanyang mga daliri ay malamig, ngunit ang kanyang dugo ay nag-aalab sa galit. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Teodoro. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang lahat ng ingay sa paligid. Ang mga bulong ng mga bisita ay naglaho at ang tanging naririnig ni Amarisa ay ang mabilis at matatag na pintig ng kanyang sariling puso. Imbes na uminom, isang bigla at marahas na galaw ang ginawa ni Amarisa. Sa harap ng lahat, ibinuhos niya ang laman ng baso ng direkta sa mukha ni Teodoro. Ang malapot na likido ay humampas sa balat ng lalaki. Dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga mata, ilong at bibig. Ang amoy ng alak na hinaluan ng asoge ay biglang pumuno sa hangin. Isang nakabibiging katahimikan ang bumalot sa buong sala. Ang mga bisita ay tila naging mga estatwa sa gulat. Ano ba, Amarisa? Nababaliw ka na ba? Bulyaw ni Teodoro habang mabilis na pinupunasan ang kanyang mukha. Ang kanyang maskara ng pagiging mabuting asawa ay tuluyan ng natuklap. Hindi ako ang baliw, Teodoro. Ikaw ang halimaw. Isinisigaw ni Amarisa. Ang kanyang boses ay tila isang dumadagundong na kulog. Mabilis na lumapit si Celine, nagpapanggap na nag-aalala, at hinawakan ang braso ni Teodoro. Amarisa, ano bang ginagawa mo? Masyado ka na yata talagang pinahihina ng sakit mo, kaya hindi mo na alam ang ginagawa mo. Hinarap ni Amarisa si Celine. Sa isang iglap, isang malakas at malutong na sampal ang ibinigay ni Amarisa sa mukha ng babae. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Celine ay umalingaw-ngaw sa buong silid, dahilan upang mapalingon ang lahat. Napasubasob si Celine sa lamesa. Ang kanyang pulang damit ay nabahira ng mga natapong pagkain. Huwag mo akong kausapin tungkol sa sakit, Celine. Alam nating dalawa kung anong klaseng lason ang itinanim ninyo sa katawan ko. Sigaw ni Amarisa. Inilabas ni Amarisa mula sa kanyang bulsa ang isang makapal na sobre. Ibinagsak niya ito sa gitna ng lamesa dahilan upang kumalat ang mga litrato ni Teodoro at Celine sa terminal, ang mga resibo ng asoge at ang insurance policy na nakapangalan sa kanya. Tingnan ninyong lahat, ito ang lalaking hinahangaan ninyo. Ito ang lalaking bawat gabi ay pinapainom ako ng lason para makuha ang 5 milyong pisong insurance. Turo ni Amarisa sa mga dokumento. At ang babaeng ito? Ito ang kabit niya na kasabwat niya sa pagplano ng aking kamatayan. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pang-ingilabot habang tinitingnan ang mga ebidensya. Sinubukang lumapit ni Teodoro kay Amarisa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa matinding galit. Nagsisinungaling ka. Gawa-gawa mo lang ang lahat ng yan dahil sa selos. Nag-iilusyon ka na, Amarisa. Dalhin niya siya sa kwarto. Nawawala na siya sa sarili. Sigaw ni Teodoro. Pilit na kumakapit sa huling hibla ng kanyang pagbabalat kayo. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang malakas na sampal muli ang tumama sa kanyang muka. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nanggaling kay Amarisa. Nakatayo sa gitna si Tita Belen, umiiyak at nanginginig sa matinding pagsisisi at poot. Hayop ka, Teodoro! Sarili mong asawa, pinatay mo ng unti-unti sa harap ko.
Ako mismo ang nakakita sa lason mo sa kwarto mo. Ako mismo ang naging saksi kung paano mo tinalikuran ang danggal ng pamilyang ito para sa pera at sa babaeng yan. Inay, hindi totoo yan. Nauutal na sabi ni Teodoro, ang kanyang boses ay puno ng takot. Huwag mo akong tawaging inay. Isinusumpa ko ang araw na isinilang kita. Hiyaw ni Tita Belen. Sa sobrang desperasyon at dahil sa sulok na siya ng katotohanan, nawala ang huling katinuan ni Teodoro. Pabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang drawer sa sala at bumunot ng isang itim na baril. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay tila isang haton ng kamatayan na nagpatahimik sa lahat ng naroroon. Ang mga bisita ay nagsimulang magsigawan at magtakbuhan, nagkakagulo sa loob ng maliit na bahay. Itinutok ni Teodoro ang baril ng diretsyo sa noo ni Amarisa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng dugo at kasamaan. Kung hindi rin lang ako yayaman, walang lalabas ng buhay sa bahay na to, sigaw ni Teodoro. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang humihigpit sa gatilyo. Nanatiling nakatayo si Amarisa, hindi kumukurap. Ang takot ay wala na sa kanyang puso. Tanging ang malamig na pagtanggap sa kanyang tadhana ang natitira. Sige Teodoro, tapusin mo na. Dahil sa oras na kalabitin mo yan, sisiguraduhin kong ang impyerno ang susunod mong hantungan. Eksaktong sandali na pipindutin na ni Teodoro ang gatilyo, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa pintuan. Ang pinto ay nawasak at bumagsak sa sahig at pumasok si Diyos kasama ang mga armadong pulis. Ibaba mo ang baril, Teodoro! Tapos na ang laro mo! Sigaw ng isang opisyal. Ang tunog ng mga sirena sa labas at ang liwanag ng mga ilaw ng pulis ay pumasok sa loob ng bahay. Tila isang liwanag na pilit na dumudurog sa kadiliman. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Isang tunog na tila nagpapatigil sa oras para sa lahat. Isang tao ang dahan-dahang bumagsak sa semento. Isang kulay pulang mansa ang dahan-dahang kumalat sa puting sahig ng sala. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan at ang bawat lason ay may kabayaran. Ang usok mula sa putok ng baril ay dahan-dahang humalo sa amoy ng pulbura at natapong alak sa loob ng sala. Sa isang iglap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Amarisa. Ngunit hindi siya ang bumagsak. Ang bala ay tumama sa kisamen ng sunggaban ni Diyos ang braso ni Teodoro sa gitna ng kanilang pagbubuno. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento nang mabitawan ni Teodoro ang baril ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Mabilis na dinaluho ng mga pulis si Teodoro. Pinadapa siya sa sahig. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng kayabangan, ngayon ay nakasubsob sa putik at alak na siya rin ang nagdala sa tahanang iyon. Ang bawat pagpiglas niya ay tila isang desperadong sayaw ng isang nadakip na halimaw. Bitawan niyo ako! Wala kayong ebidensya! Baliw ang babaeng yan! Hiyaw ni Teodoro. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plakang paulit-ulit na nagsusuka ng kasinungalingan. Masyado ng marami ang ebidensya, Teodoro. Wika ng opisyal habang marahas na hinihigpitan ang pagkakaposas sa mga kamay ng lalaki. Ang tunog ng pag-lock ng posas ay tila isang pinal na hatol na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Sa kabilang dako, sinubukan ni Celine na tumakas patungo sa pinto, ngunit hinarangan siya ng mga pulis. Ang kanyang pulang damit na kanina ay nagniningning sa karangyaan, na yon ay gusot-gusot at puno ng mansa ng pagkain. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Wala ako kinalaman dito. Si Teodoro ang may gawa ng lahat. Pinilit niya lang ako. Sigaw ni Celine. Ang bawat salita ay tila isang pagtataksil sa lalaking pinangakuan niyang makakasama sa kabilang buhay. Lumapit si Amarisa kay Celine.
Nanatiling kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang lamig na mas masakit pa sa anumang sampal. Tinitigan niya ang babaeng nangarap na agawin ang kanyang buhay at ang kanyang dignidad. Sayang ang wedding gown na tinahi ko para sa iyo, Celine. Mahinang sabi ni Amarisa, ang bawat pantig ay tila isang patak ng yelo. Pinagpuyatan ko yon dahil akala ko ay para sa isang wagas na pag-ibig. Ngunit huwag kang mag-alala, ang kulay ng uniporme sa loob ng kulungan ay babagay rin sa iyo. Doon, hindi mo na kailangang magpanggap na reyna. Nanginig ang panga ni Celine, ngunit wala na siyang masabi. Hinila siya ng mga pulis palabas. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang paglakad patungo sa sariling ang impyerno. Hinarap naman ni Amarisa si Teodoro bago ito tuluyang ilabas ng bahay. Ang asawa niya ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha. Mga luhang hindi galing sa pagsisisi, kundi sa takot na mabulok sa likod ng rehas. Amarisa, mahal, patawarin mo ako. Nagawa ko lang yun dahil sa hirap ng buhay. Mahal kita, Amarisa. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pagmamakaawa ni Teodoro. Ang kanyang boses ay naninginig sa desperasyon. Tinalikuran siya ni Amarisa. Ang bawat salita ni Teodoro ay tila isang basura na hindi nakarapat-dapat bigyan ng pansin. Hindi niya kailangan ng hustisyang nanggagaling sa bibig ng isang mamamatay tao. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalakas na sagot. Isang sagot na nagsasabing ang Amarisa na dating nagpapakubaba ay matagal na niyang ibinaon kasama ng kanyang mga pangarap. Lumingon si Amarisa kay Tita Belen. Ang matanda ay nakaupo sa isang sulok. Nakatakip ang mga kamay sa mukha habang humahagulgol. Ang bawat balikat ni Tita Belen na nayayanig sa pang-iyak ay tila isang pagkilala sa kanyang sariling pagkukulang. Lumapit si Amarisa at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng biyenan. Walang salita, tanging ang init ng palad ni Amarisa ang nagsilbing tulay sa kanilang bagong pagkakaunawaan. Sumama na kayo sa amin sa presinto, Tita Belen. Kailangan naming kunin ang inyong pormal na salaysay, wika ng pulis. Tumayo ang matanda. Tinitigan ang manugang ng may malalim na pasasalamat at dahan-dahang sumunod sa mga awtoridad. Nang tuluyan ng mawala ang mga taksil at ang mga bisita, naiwan ang katahimikan sa loob ng bahay. Ang amoy ng alak, pagkain at pulbura ay dahan-dahang tinangay ng hanging gabi na pumasok mula sa nawasak na pinto. Naramdaman ni Amarisa ang isang malakas na panghihina. Ang tensyong nagpapatatag sa kanya kanina ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang matinding pagkapagod na tila humihigop sa kanyang kaluluwa. Muntik na siyang matumba, ngunit bago pa man tumama ang kanyang mga tuhod sa sahig, sinalo siya ng isang pares ng matitigas na braso. Si Diyos. Ang amoy ng sabon at pawis ni Diyos ay tila isang gamot na nagpabalik ng katinuan ni Amarisa. Ipinatong ni Amarisa ang kanyang ulo sa dibdib ni Diyos, nakikinig sa matatag at tapat na pintig ng puso ng lalaki. Sa loob ng bisig ni Diyos, naramdaman ni Amarisa ang isang bagay na matagal na niyang nakalimutan, ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Tapos na Amarisa, wala na sila. Bulong ni Diyos habang marahang hinahaplos ang buhok ng babae. Tumingin si Amarisa sa labas ng bintana. Ang mga sirena ng pulis ay dahan-dahan nang lumalayo. Ang kanilang mga ilaw ay naglalaho sa dilim ng kalsada. Ang anino ng kanyang nakaraan ay unti-unti ring tinatangay ng dilim. Isang panibagong umaga ang naghihintay. Isang umagang hindi na amoy lason, kundi amoy ng bagong pag-asa. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang yanigin ng iskandalo ang tahimik na lungsod ng Cagayan de Oro. Ang dating bahay na puno ng amoy ng lason at panlilinlang ay isa na lamang malabong alaala sa isip ni Amarisa. Sa harap ng terminal ng bus, kung saan dati ay naglalakad siya ng may panghihina at takot, nakatayo na ngayon ang isang bago at maliwanag na establishmento.
ang patahiyan ng pag-asa. Ang loob ng patahiyan ay puno ng buhay. Ang tunog ng mga makina ay tila isang maayos na orkestra na nagbibigay ng himig sa isang bagong simula. Ang amoy ng mga bagong tela at sariwang bulaklak ay pumapalit sa dating masangsang na amoy ng nakaraan. Sa bawat lamesa, may mga kababayhang dati ay biktima rin ng pang-aabuso at pang-iwan na ngayon ay masayang nagtatahi. Binubuo muli ang kanilang mga pangarap sa bawat hibla ng sinulid. Nakatayo si Amarisa sa tapat ng malaking salamin, pinagmamasdan ang kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang balat ay may malusob na kulay, ang kanyang mga mata ay nagminingning na sa sigla, at ang kanyang buhok ay makapal at makintab na muli. Wala na ang panghinginig ng kanyang mga kamay. Sa halip, ang kanyang mga daliri ay matatag na humahawak sa isang telang asul, tinatahi ang isang uniforme para sa isang batang magsisimula na sa pag-aaral. "Dita Amarisa, tingnan niyo po ang ginawa ko!" Masayang hiyaw ni Maya habang ipinapakita ang isang maliit na panyong tinahian niya ng hugis ng puso. Ngumiti si Amarisa at niyakap ng mahigpit ang pamangkin. Si Maya ay masigla na. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Siya ang naging mitsa ng lakas ni Amarisa sa mga nagdaang buwan ng pagpapagaling. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga kagamitan, isang matandang babae ang dahan-dahang pumasok sa patahian, si Tita Belen. Ang kanyang mukha ay mas malambot na ngayon, bagaman bakas pa rin ang lungkot ng isang inang nawalan ng anak sa kasamaan. Nagdadala siya ng mga prutas mula sa probinsya kung saan siya ngayon naninirahan ng tahimik. "Kumusta ka na, Amarisa?" Mahinang tanong ni Tita Belen. "Mabuti na po, Tita. Salamat sa pagbisita." Sagot ni Amarisa habang pinauupo ang matanda. Hindi na nila kailangang pag-usapan ang tungkol kay Teodoro o Celine, na ngayon ay nagdurusa sa loob ng madilim na rehas para sa kasong frustrated murder at fraud. Ang kapatawaran ay hindi ibinigay ni Amarisa dahil karapat-dapat ang mga ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang puso. Ang pagpapatawad sa sarili at sa biyenan ang naging tunay na susi ng kanyang kalayaan. Sa paglubog ng araw, dumating si Joss. Hindi na siya ang janitor na laging nakayuko sa terminal. Siya na ngayon ang katuwang ni Amarisa sa pagpapatakbo ng negosyo, ang siyang nag-aayos ng mga makina at naghahatid ng mga natapos na order. May dala siyang mainit na kape at pandesal, ang simpleng merienda na naging simbolo ng kanilang tahimik na ugnayan. Walang mga mabulaklak na salita, walang mga pangakong hindi matutupad. Sa bawat tingin ni Diyos, naramdaman ni Amarisa ang respeto at pagpapahalagang matagal niyang ipinaggait sa kanyang sarili. Ang pag-ibig sa pagitan nila ay hindi isang mabilis na apoy, kundi isang dahan-dahang pag-init ng kalan sa gitna ng malamig na gabi. "Handa ka na bang umuwi?" Tanong ni Diyos habang iniaabot ang kape. "Sandali na lang, Diyos. Pinagmamasdan ko lang ang mga bituin." Sagot ni Amarisa habang nakatingin sa labas ng bintana. Sa labas, ang mga ligaw na daisy ay namumukadkad sa gilid ng kalsada, matatag na nakatayo sa kabila ng dumaang malakas na ulan kagabi. Napagtanto ni Amarisa na siya rin ay parang mga bulaklak na yon. Maaaring nayurakan ng bagyo, maaaring nalason ng kapaligiran, ngunit sa tamang panahon at sa ilalim ng tamang liwanag, muli at muli siyang sisibol. Nahanap na niya ang katarungan, nahanap na niya ang kapayapaan, at higit sa lahat, nahanap na niya ang kanyang sarili. Ang bawat tais sa kanyang buhay ay pulido na. Wala nang mansa ng dugo. Tanging ang matatag na sinulid ng pag-asa na kailanman ay hindi na mapuputol. Dahan-dahang isinandal ni Amarisa ang kanyang ulo sa balikat ni Diyos habang pinapanood ang unang bituin na sumiklab sa langit. Ang gabi ay hindi na nakakatakot. Ito ay isa ng payapang paalala na pagkatapos ng pinakamahabang dilim, ang liwanag ay laging darating para sa mga pusong marunong maghintay at lumaban.